Dito sa bayan ng Jerusalem, sa bansang Israel, matatagpuan ang City of David. Siya rin ang naging pinakadakilang hari ng Israel. At sa katunayan, ang mismong watawat ng Israel, mayroong simbolo niya na kung tawagi, the Star of David. Magsisilbing pastol namin ngayong araw tungo sa pagtuklas ng mga kwento ni David, ang tour guide na si Judah. Nakatapak daw kami ngayon sa mismong palasyo ni Haring David noon. At lahat daw ng naaabot ng aming paningin mula sa mga bundok hanggang sa kapatagan, lahat ng ito bahagi daw ng kanyang malawak na kaharian. Maybe one word about why King David built here a capital? Very simple. First of all, the physical attributes. Not only do you have water, but you have protection. Napaka-importante ni Haring David sa kwento sa Biblia dahil sa kanya nagmula yung linya, no, kung saan nagmula si Jesucristo. So ito na yung lugar na yon. Ito sila nagsimula. Yung pinakamatagal na, kumbaga. So para sa mga Jewish, sa mga Hudyo, ang pagdating ng Mesaya ay dito magaganap sa bahagi ito ng Mount Olives. Kaya mas marami mga Jewish o Hudyo yung nagpapalibing dito para sa kung dumating ang Mesaya, yung resurrection, kasama sila doon sa mga mare-resurrect o mabubuhay mag-uli. Pababa kami ngayon sa pinakapundasyon ng palasyo ni Haring David dahil yung pinakapalasyo wala na na-destroy na ng mga libu-libong taon na nakakaraan. So tara, pababa tayo. Ang ilalim ng City of David, isa na palang excavation site. Taong 2005 daw nang mahukay dito ng mga archaeologist ang ilang mahalagang bagay ng kasaysayan ng Israel, kung saan itinayo ang buong kaharian at palasyo ni Haring David sa Jerusalem. Yung nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag na column o parang isang bahagi ng pundasyon. Ano? At dahil sabi nga ito yung pinakapundasyon ng palasyo ni King David. Pero sa pag-aaral ng mga dalubhasa, nalaman na hindi kabilang sa arkitektura ng mga taga-Israel ang mga ganitong disenyo sa nahukay na sinaunang poste. Bagkus nagmula raw ito sa bansang Lebanon. Kaya naman, I wonder, paano ngayon ito masasabing parte ng palasyo ni Haring David? Kayong hindi naman siya pumunta ng Lebanon. Paliwanag ng tourist guide naming si Yuda, ang sagot daw ay nasusulat sa banal na aklat. Naitala sa libro ng propetang si Samuel na may regalong natanggap daw noon si King David mula sa bansang Tyre, na sa kasalukuyan ay isang syudad na sa Lebanon. Halos lahat nagkakatugma-tugma. The second book of Samuel, chapter 5, verse 11, and Hiram, king of Tyre, Hiram, king of Tyre, sent messengers to David and cedar trees and carpenters and masons, and they built David a house. The labor, the workers are a present, a political present that a Phoenician king sends David. The people who built this palace were Phoenician. No surprise to find Phoenician style. Okay. Samantalang ang seal o pantatak noon sa mga sulat kung saan nakaukit ang lagda ng mga sinaunang Israeli, nahukay rin daw dito sa ilalim ng City of David. At ang mas nakagugulat, ang mga pangalang nakaukit sa mga natagpuang pantatak, nabanggit naman sa libro ng propetang si Jeremiah. Shephatiah the son of Matan, one name, and Gedaliah the son of Pashhur, and Juha the son of Shelemiah, and Pashhur the son of Malkiah. These are four names of four ministers that are mentioned in the book of Jeremiah. Nakakilabot kasi ibig sabihin totoo siya. Hindi siya gawa-gawa ng kung sino. Kung ano man yung nasusulat sa Biblia ay totoong-totoo at nararamdaman na namin ngayon ng Team Israel dito sa lugar. Pinasok din namin ng isang maliit na lagusan patungo sa kuweba sa ilalim ng Jerusalem na siyang pinagkukunan ng tubig ng mga sinaunang Israeli. Sa gitnang bahagi ng kuweba, makikita ang isang malaking hukay na siyang nagsilbing imbakan ng tubig noong sinaunang panahon. Dito na-anoint si Solomon na anak ni Haring David. Siya yung susunod na hari ng Israel. Ito tubig to. Pwede kong talunan niya. Tricky, di ba?
Dito pinapaniwala ang binasbasan ang pinakamatalinong hari raw ng Israel. Si Haring Solomon na siyang naging tagapagmana ng kaharian ni Haring David at nagpatayo ng kauna-unahang templo ng Diyos sa Jerusalem. Narating din namin ang pinakailalim na bahagi ng City of David kung saan makikita ang isang makitid na lagusan. Ito ang Siloam Tunnel o mas kilala sa tawag na Hezekiah Tunnel. Ang tunnel na ito bahagi ng isang water system na ipinagawa at ipinahukay daw ni Haring Hezekiah para ikubli ang kanilang tubigan mula sa mga bansang nais lumusob noon sa Israel. Malalim na nga, oh. Hanggang dito raw to eh. So, hanggang dito. Ang ginaw, malamig yung tubig, tuloy-tuloy lang yung pagdaloy niya, oh. So, yung pagpasok dyan, mga abuti na mga 20 to 30 minutes hanggang doon sa dulo. Kung ang palasyo ni Haring David matatagpuan sa ilalim ng lupa, ang kanya naman daw himlayan matutuntun sa pusod ng Jerusalem. Sa bungad pa lang, makikita na ang malaking estatwa ni Haring David na may hawak na harp o alpa. Sa tuwing tutugtugin daw ito ni David, ang musikang nagmumula rito, nagpapanatag daw sa kalooban ng kauna-unahang hari ng Israel na si Saul. Sa loob ng maliit na silid na ito, nakalagak ang sinasabing puntod ni Haring David. Maraming mga Hudyo ang nagdarasal sa loob ng silid na ito. At nang silipin ko ang sinasabing libingan ni Haring David, napansin ko na kalahating bahagi na lang ang naroon. Ang isa pang kalahati nasa kabilang silid kung saan naroon ng mga babaeng Hudyo. Sa kanilang tradisyon, magkahiwalay ang puok dalanginan ng lalaki at babae.